We thank God for the Lenten season which just started as we hear the temptation of Christ while He was in the desert for 40 days. No, 40 days. The importance of 40, Quaresma, 40. And we thank God for this invitation given to all of us. No? Alam nyo, may kasabihan sa sports, for example, the best defense is offense, di ba? The best defense is offense. Hindi pwede sangga ka ng sangga. No? Yun ang depensa mo, depensa ka ng depensa. Ang panglaban mo sa depensa, sumunto ka rin. Hindi pwedeng, no? Pati yung Ukraine, for example, may gera, di ba? Hindi pwedeng depensa ka ng depensa eh. Kahit na napakaliit ng Ukraine laban sa Russia, umuopensa rin sila. They are counter-offensing. Lumalaban rin kahit na papano, kahit na gano'ng kaliit. Kasi pag depensa ka ng depensa, sa tukso na dumadating, isang butas lang, magkamali ka lang, makakapasok eh. At tuloy-tuloy na pag nakapasok ang defense system natin. So we have to fight back. Kaya it is not good for us, no, para pumunta sa langit, hindi sapat. Hindi ako gagawa ng mali. It is not enough. Hindi ako gagawa ng mali. I will not. I have to do good. I have to move forward also. Hindi pwedeng depensa lang ako, depensa sa kasamaan, kailangan umabante ako. No? It is not enough that I will not commit sin. I have to do and work on the virtues towards God. It is not enough that I will defend myself. I have to move closer to God. No? I cannot give more examples of how we are to avoid temptation. Hindi sapat eh, na depensa lang ng depensa, nakakapagod. No? We have to go ahead and forward and come closer to God. The season reminds us of how important this is about temptations. May kanta nga, di ba? Tukso, no? Layuan mo ako, no? Kasi hindi mawawala ang tukso, no? 24 oras hanggang sa huling hininga, may tukso. Huwag mo sabihin, matanda na ako, wala nang epekto sa akin yan. That's exactly overconfidence, and that's exactly how we will fall. No matter what, we will always be tempted hanggang sa pinakahuling sandali, for sure. No? And as we talk about the three temptations, let us go through it one by one. The same temptation, si Kristo nga, tinukso eh, no? Tayo pa kaya, di ba? So it is a challenge for all of us. At itong pag-usapan natin sandali, yung tatlong tukso kay Jesus. Una sa tinapay, di ba? Tapos yung isa sa kayamanan, lahat ng kayamanan. At yung isa, it is to test Christ. Lumundag ka dyan. Walang mangyayari sa iyo, sigurado. Ililigtas ka ng iyong mga alagad. No? So the first temptation, the temptation of bread. Nagbabarilan. Hello! Ceasefire, ceasefire. Oh, sige. Ano na nangyari dyan, di ba? Sige. So, pag ganyan yung tukso, di ba? Walang tigil, parang minamasingan ka, di ba? It is not enough daw. Sige, papara na lang ako, di ba? We have to counter. No? Sige, patuloy pa rin, lumaban pa rin, kahit na may obstacles katulad na, no? We continue to go on. You can still hear me, correct? Okay naman? Kahit na may gera nangyayari sa ating kapiling around us, di ba? Yun, nagsawa rin. So, the first temptation of bread. Nagulat ako, nasa isang opisina ako, no, nung Ash Wednesday, para tanungin, sino ba nagfa-fasting? Siguro isa o dalawa lang eh. Parang hindi na uso ang fasting. Kasi ang fasting, 2 beses lang sa isang taon kung tutuusin, di ba? I mean, that is what minimum na tinuturo ng simbahan, ang paanyaya ng simbahan. Ash Wednesday and Good Friday. 2 na lang eh. Pero hindi nga ginagawa eh. Parang hindi na uso eh. But if this is not practice, the tremendous effects of fasting
is so powerful. Kunyari, example, gusto mong gumaling yung isang tao, sige, I will fast. I will offer fasting. I will offer this sacrifice. It is very, very powerful. If we want to sharpen our minds, we want, Lord, I need a decision. I will fast para mas lumiwanag yung kondisyon kung ano pinapakita mo sa akin. Fasting is a very, very important tool na binabaliwala natin eh. Because parang ang hirap-hirap magutom. Takot na takot magutom. But it has many, many beneficial effects physically, para hindi tayo tumaba ng tumaba. No? It has very, very good effects to discipline what we put in. No? That is why it is very, very important. So, again, the importance of fasting, like last Ash Wednesday, we do everything out of love. I will fast because of love. For my prayer, for the sick, for example, I will fast because of the sick. I want to fast para nga lumiwanag yung decision-making ko out of love. All the decisions of the disciplines of Lent are here out of love sana. No? I will fast para sumeksi, di ba? Parang hindi yata yun yung dahilan para pumayat, ginagamang pampapayat yung fasting. No? But we purify that intention out of love, and hopefully it will be very important. It is very, very important to fast. Fasting is choosing what kind of nourishment we receive. Hindi pwedeng lamon lang lamon eh. Kain ng kain, walang disiplina, no? Hindi po pwede. We need true nourishment, no? Kaya hindi lang sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya napakahalaga ng disiplina ng pagkain. Pag hindi natin madisiplina, kung hindi natin magawa twice a year yung fasting, what kind of discipline do we expect? Kung yung dalawa lang nga eh, dalawang beses lang eh, hindi magawa sa isang taon, what more? The other sacrifices being asked of us. So we are reminded of how important true nourishment is. If you fast, the body, yung laman, the spirit will grow. Pero pag hindi mo finasting yung laman lalakas. Yung espiritu, walang kalaban-laban. Kaya napakahalaga ng fasting that the spirit is strengthened, the spirit is sharpened. Matalim, may panglaban. Pero pag wala kang panlaban, ay bibigay ka agad. Halika, inuman, sige, kainan, sige, eat all you can. Ako, sige, lapon. Lahat ng bisyo, kasi walang panglaban ang espiritu. Walang pangkontra, bumibigay sa lahat ng tukso ng laman. That is why it is very important to fast. I hope we regain, I cannot overemphasize the importance of fasting, no? How important it is. The second temptation is riches. Alam naman natin, no? Yung tukso ng yaman, binibigay ng demonyo kay Jesus. Lahat. No? Lahat ng kapangyarihan at yaman ng mundo. And then, of course, he said, no? Wala naman, ano? That is why we are reminded of our true treasure. Lahat to pang samantala lamang eh. Kung matukso tayo, what good is it if you gain the whole world but lose your soul in the process? How, alam naman natin yung tukso ng yaman. No? Ang ating taming yaman ay si Jesus, our true treasure. Kaya sana wag tayo matukso ng kumukuti-kutitap na kamunduhan. No? They are empty promises. They bring us temporary joys, temporary satisfaction, but it doesn't give us the lasting gift of God's treasure in our hearts. No? Again, as I always say, one of my favorite saying of Augustine, our hearts are restless. Kahit anong yaman pa yan, hindi ka magbibigay ng kapayapaan. Only Christ can give that assurance. No? Until our hearts rest in Him, only that will be the true treasure. No? Only that will give us true satisfaction. And we are reminded
of the value of poverty. Again, hindi lang I will stop being rich, I will do the opposite, diba? The virtue to go forward of seeing the value of poverty. There is value in poverty, and let us not get stuck with this, no? The riches offered by the world. The third temptation is, sige, tinitesting si Jesus, di ba? Lumundag ka dyan, no? Hindi ka maano, di ba? Hindi mo na kailangan mag-mass, di ba? Hindi mo kailangan maggamot, hindi mo kailangan mag-exercise. Magdasal ka lang. Ililigtas ka na ng Panginoon. Tama ba yun? No? Hindi naman po pwedeng, we will test God and say, Lord, ikaw na bahala. Kahit na hindi na ako magtrabaho, hindi na ako gumawa ng dapat gawin, no? I will not do my responsibilities. I will depend on God alone. Cannot be. We want miracles, instant answers to our prayers. Instant. Hindi ko na kailangan magdasal. Kailangan ko lang may himala para maniwala ako. Pag makita ko yung himala, I will believe. But that is not how miracles work. That is why God does not want to just give miracles that instantly. Maniniwala ka nga, pero adi ka na sa himala. Naku, kailangan ko ng himala ngayon. No, it is a long process of discernment. Unti-unti, liliwanag. No? Magtiwala tayo. It does not happen instantly. Always gradually. Unti-unti. No? Katulad ng pondo ng Pinoy, di ba? The saying, kahit anuman, kaliit, basta malimit. No? Anuman gawin, anumang maliit, basta malimit, patungong langit. Di ba? It is always such a beautiful saying. No matter how small, but it has to be constant. It has to be constant. Biyahing langit ng lahat ng ito. So again, the best defense is offense. We have to go forward. Hindi depensa ng depensa. Wala tayong kalaban-laban. No? We have to go and increase the virtues and not just prevent evil. I will end with this beautiful story I have. Nung isang araw, apat kami, nagtipon-tipon, no, magkakaibigan. Tapos, naging seryoso yung usapan tungkol sa how do we attain happiness? What is happiness? What is joy? What is joy? Nagulat ako sa sagot ng isang kasama ko, isang matalik kong kaibigan. Sabi niya, joy is, sabi niya, napapansin ko, yung mga galing sa simbahan, pagkalabas ng simbahan, sabi niya, kaiba. There is joy. Para nakikita ko, yung lumalabas ng simbahan, masasaya. Totoo ba yun o hindi? Baka mas lalong sumusungit, di ba? Ako, naubos yung oras ko, haba-haba ng di ba? Nabwisit lang sa katabi, nabwisit lang sa pare, o nabwisit lang kung ano man dahilan, di ba? I hope that is true. I hope and pray that is true. Di ba? Alam niyo yung aura, alam niyo yung halo, di ba? I've said this many times. What is a halo? Yung halo ni San Antonio, di ba? It is an aura. It is a glow. It is not actually may bilog ka dyan sa ulo. Alam niyo ba, di ba? Pag in love ka, sabihin, uy, meron kang kaibang glow. Di ba? Wow! You must be in love. Pagkatapos ng misa, lumalabas ba yung glow na yan? Sana nga. Baka lang we take it for granted. Kasi nagsisimba tayo, di ba? Parang nababaliwala. There is a glow. We might not realize it. But people observe and say, uy, galing sa simbahan yan. Hindi, galing sa shopping yan. Saan nanggagaling yung glow na yan? If the glow by a loved one, in love ka, di ba? There is a certain glow. If there is a glow, lalo na if it is the source of glow, what kind of glow will come out? What a beautiful reminder. What a beautiful reminder. In this season of Lent, sa gitna ng sakripisyo,
fasting, abstinence, almsgiving, and prayer, hopefully, in so doing, in sacrificing, in avoiding temptation, no, hopefully, a certain glow comes out. It is a very powerful gospel message. I do not have to preach. I will just show the radiance of God. Wow! Imagine a few hundred of us coming out of here, no? With a halo, with a certain glow. No? Baka hindi natin napapansin. Pansinin natin. Pansin natin yung hamon sa atin. Sana people see Christ in us. People see Christ in you. People see Christ in me. What a gift. What a gift. Salamat sa unang linggo ng Kwaresma. No? We thank God for this grace-filled season of Lent.